nahihirapan ako. Ang bigat ng aking tsaa ngayon. Dahil napakabigat ng mga grasya na pinapasan natin ngayon because of Saint Anthony. So welcome po sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At ngayon, sa hapong ito, kasama natin walang iba, kundi si Dr. Jacqueline Portugal. Doc, mag-hello ka naman sa ating lolos and lolas, titos and titas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa programa na ito. 20%. Yes, at lolos and lolas, sabayan nyo kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord. So nagpapatuloy po tayo dito sa ating kwentuhan tungkol sa Finding the Lost. Yan po yung ating serye. At nung last Monday, talagang ang dami na agad naming natuklasan tungkol kay Saint Anthony. At ngayon sa programa namin, naku, mukhang marireveal ngayon kung sino ang dahilan kung bakit si Doc Dom ay na-introduce sa kanyang faith life na tinatawag. So Doc Jackie, unang katanungan, sino si Doc Dom sa buhay mo? Okay po, syempre si Doc Dominic na napakinggan nyo last week ay asawa ko po. No? At talaga naman si Saint Anthony, tinulungan kaming maghanap sa isa't isa. No? Sapagkat ako po, nag-start na ako sa Saint Anthony Parish, dalaga pa lang ako, at hindi pa kami magkakilala. Pero lagi sinasabi ng mga katikista namin sa akin na choose a Christian boy. Sabi niya ganyan. The one that is the will of God for you. Not your will, but the will of God. So sabi ko sa sarili ko, okay, I will follow the will of God. Sabi ko, alam niyo po noon, 5 po yan lumiligaw sa akin. Wow naman, grabe. Ang haba ngayon, ng hair ko, 5 agad sabay-sabay yan, Doc Jackie. Opo, sabi ko, Lord, kung sino dito sa 5 na to, aanyayahan kong sumama sa akin sa Saint Anthony. Noong panahon na yon, I'm a member of a community in Saint Anthony. Sabi ko, sino sa kanila ang sasama, yun ang aking sasagutin. Aba. Di lahat o inimbita ko. Isa lang ang nag-oo. Talaga? Si Doc Dominic. Wow. Sabi ko, okay, Doc Dom, hindi pa pala siya doktor. Dom, sumama ka sa akin na meron kaming evangelization. At sumama po siya. Yun na nga ho yung kwento niya, na-touch pa lang siya doon sa unang Eucharist na inattend niya. Grabe naman. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So parang sabi nga, finding the lost. Nung panahon pala na yon, ang sabi ni Doc Dom sa ating lolos and lolas, talagang yung puso, no, medyo in faith, medyo nawala nga. Pero sa pamamagitan ng love life, aba, mukhang nauna muna yung love for the Lord bago sa love for you, Miss Jackie, no? At ang amazing doon, 5. Parang what are the chances na yung 4 tatanggi at isa lang dun sa 5 ang oo. Di ba, kahit paano naman siguro 2 or 3, di ba, pagbibigyan ka. But in this particular case, mukhang merong miracle din na ginawa si Saint Anthony, no? Kasi siya talaga yung nagtatouch ng puso ng mga tao. So, you're saying na noon pa man, dalaga ka pa, so lehitimong taga San Antonio de Padua ka talaga. Opo, taga Singalong po Singalong ako. I grew up in talaga. Singalong. So, ibig ba sabihin, doon ka rin bininyagan? Yes, in Singalong. Oh, so doon ka rin ba nag-first communion? Everything. So, first confession doon din, pati ba kasal doon din? Yes. Talaga? Grabe naman. Yes. Talaga si Saint Anthony po ang favorite kong saint. Wow. Seldom yun kasi minsan pagkasal, nandun na sa mga dream churches pumupunta. But in your case, talagang faithful pa rin kay Saint Anthony talaga. So Doc Jackie, talking about Saint Anthony, may mga images di ba, na alam mo agad, Saint Anthony yan. Ano ba yung, kasi pag nakikita rin nila si Saint Francis, halos magkahawig sila. Pareho ring naka-brown, di ba? Pero in particular, ano ba yung unique kay Saint Anthony? Okay. Nakikita niyo po, si Saint Anthony ay may kargang bata. Si Baby Jesus po yun. And sometimes, he is carrying a book, which is the Bible, and also there are mga figurines din na naka-white, na may carrying a white lily. So, bakit po yung bata? So, sapagkat na one time, may kwento po yun Inimbita siya sa isang bahay
na kung saan doon siya natulog, si Saint Anthony. At doon, isang araw, na madaling araw, nagdadasal si Saint Anthony. Sumilip ngayon yung may-ari ng bahay sa kwarto ni Saint Anthony kung saan siya pinatuloy. At nagtataka siya kasi napakaliwanag doon sa labas ng kwarto. So sumilip siya. At anong nakita niya? Si Saint Anthony nagdadasal na may kasamang bata. Wow. So what does that mean? Alam niyo na si Saint Anthony is a great preacher. Magaling po siya. That's why there are figurines that meron siyang dala-dala ding Bible. Oo. He's known to be a great preacher. But even if he is a great preacher, gusto ng Diyos na lagi siyang maging isang bata. To be humble, always depending on God, isang bata. So that's why meron siya laging kargang bata and Jesus Christ. And white lily, meron din siya minsan hawak na white lily, which is a sign of purity. Because he has a pure heart. Kaya, di ba, blessed are the pure in heart, for they shall see God. And that's why he always sees God everywhere he goes. Parang complete package, no? Si Saint Anthony talaga, no? Parang the Word made flesh and He lived among us. That's right. No? From the Word of God, kasi very faithful si Saint Anthony, na ikwento po ni Doc Dom noon na hindi siya nagsimula agad, no, as a preacher. So meron ka bang idea, paano ba nadugtong na dati nagsiserve lang siya, di ba, tagabukas ng pintuan, paano siya nakilala bigla na may gift of preaching pala siya? Well, of course, he started, alam niyo, parang he cannot keep it in his heart. Hindi niya matago sa puso niya ang mga nararanasan niya sa Diyos, no? Kaya ito ay talagang lumalabas sa kanyang mga preaching. And they notice talagang people are touched sa kanyang preaching. Magaling po siya mag-preach. But that's why nakikita rin niya, yun ang pagtawag ng Diyos sa kanya. Kaya everywhere he goes, nagpipreach siya. To the point na minsan wala nang nakikinig sa kanya. Sabi nga ni Doc Dom na ikwento niya, nag-preach na siya kahit sa mga isda, sa mga ibon, because nobody can stop the good news na nararanasan niya sa kanyang puso. So, Doc Jackie, no, talking about that, nung part na yan ng buhay ni Saint Anthony. So, napwersa na siya na kahit ibon, kahit na isda kausapin. Kasi, di ba, in reality din naman, tayo, pag nag-evangelize, hindi naman lahat ready to listen. Tama ba? That's right. Pero kay Saint Anthony, whether you're ready or not, pero no one can stop him from sharing the good news. That's right. Kaya kahit ang tao ayaw makinig, may makikinig pa rin sa kanya kasi creature pa rin yung mga isda. Tama ba? Tama po. So, ikaw, Doc Jackie, nung pinipreach mo naman si Doc Dom, nakinig ba agad sa'yo? Of course, ang una kong shinare yung experience ko. Yung experience ko sa evangelization. Paano ako tinouch ng Diyos sa pakikinig din. Kasi may evangelization po nung panahon na yon, nung 1980, I started 1980, doon sa St. Anthony Parish, may evangelization pong nagaganap ng Neo-Catechumenal Way. And I listened. At doon, naniniwala ka ba, Dr. Gaines, doon sa pagtawag? Oh. I felt, when I was listening to the catechesis, I felt that God was calling me. Parang kinakausap ako ng Diyos na tinatawag niya ako to be useful to the church, to do something for the people. So doon po nagsimula. Doc Jackie, yun. 1980, di ang bata mo pa noon. College pa lang po ako noon. Papasok pa lang ako ng college. Doon So high school, in between high school and college yan. Yes, apo. So batang-bata ka talaga noon, and yet napaka-conscious mo na agad sa calling ng Panginoon. Yes, that's right. Okay, so abangan ho natin, paano niya narinig talaga yung tinig ng Diyos? Nagsalita ba talaga ng ganon? At ano on the side ang role ni Saint Anthony dyan sa evangelization na yan? So magbabalik po kami in a little while. Hello, hello, hello! Nagbabalik tayo sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. At ang pinagkukwentuhan natin ay Finding the Lost. So ito ho yung St. Anthony chant, no, na laging binubulong lalo na ng mga deboto natin. Sabi, St. Anthony, please come around. Something is lost and needs to be found. So ito yung laging harping, they harp on it pagka may nawawala, lalo na ang mga deboto. And
And in your case, Doc Jackie, hindi ka naman nawala, pero agad-agad nahanap ka na agad ng Panginoon through neo-catechumenal way. So can you talk more about it? Okay. Nawawala din naman po ako. Because although I am a Sunday church goer, nakasama ko yung buong pamilya namin, pero something inside that is still lacking. Parang I want to go deeper in my spiritual life. At doon ko natagpuan nga sa St. Anthony Parish yung evangelization. So, during that time, may nag-anyaya po sa akin na makinig ka, may evangelization sa ating parokya. So I said, okay, siguro dito ko mas makikilala si Kristo. So nakinig po ako. Naniniwala po ba kayo sa pagtawag? I really felt that God was talking to me through the catechist. And parang sinasabi sa akin ng Diyos na, halika, I will show you my will. Sumama ka, tapusin mo tong evangelization na to. And so I just went on. So how many weeks was that? Well, 2 months po yun. 15 meetings. I just continued, pero parang kinakausap ako ng Diyos. And tanong nga, paano mo malalaman na kinakausap ka ng Diyos? Of course, through the catechesis, ginagamit ng Diyos mga tao rin. No? Hindi naman babagsak yung salita ng Diyos sa langit. No? Gumagamit siya ng mga preachers at saka ang salita ng Diyos. Through the Word of God and through the catechist na nagsasalita sa iyo, na nafe-feel mo na ang Diyos ay nagsasalita sa iyo talaga. And then, through the events na nangyayari sa buhay mo, you know where the Lord is the one leading you there. And then after the 2 months ng catechesis, I just found myself in a community of people I do not know, but makakasama kami during those 2 months, and they are my community. So, sila na yung community ko until we continued and continued. I tell you, it's already, up to now, we are still together. Some of them have died, but our community is there still intact. Wow, let us praise the Lord. And give Him thanks. So, Doc Jackie, from 1980 up to the present, so you are more involved now. Yeah. Kaya dito sa 120 years of faithfulness ng St. Anthony de Padua Singalong, kasama ang programa on evangelization. That's right. Pero I heard marami ring iba pang programs na ino-offer kayo sa parokya ng St. Anthony. Ano-ano yung mga iba pa ninyong programs aside from NEO? Okay. So, nalaman ngayon ng mga pare na dentista ako. Magkasama na kami ni Doc Dom. Sabi nung pare, mga dentista pala kayo. Ba't ayaw nyo mag-serve sa St. Anthony Charity Clinic? At totoo naman, sabi ko, oo nga, hindi ka magiging doktor kung hindi dahil sa Diyos. Kaya kailangan maglaan ka ng buhay mo, kahit kapiraso ng buhay mo, oras mo, para sa mga mahihirap. And then, we started in the St. Anthony Charity Clinic, once a week, naging twice a week, nagsaserve po kami doon, free ang aming serbisyo. May pangalan ba yung charity clinics ninyo? Before, it was called Patronato de Nuestra Señora de Lourdes. Pero ngayon, naging St. Anthony Charity Clinic. Para mas mabilis Para mas mabilis. matandaan na agad. So, dun sa clinic na yun, mas matanda ang clinic kaysa sa inyo. Opo. May clinic na talaga. Oh, yes. Magwa 100 years na po ang St. Anthony Charity Clinic next year. Wow. February 11, 2027. 100 years na po kami. Kasi nga in honor of Our Lady of Lourdes, no? Yes, Kasi that's right. parang patroness niya siya. That's right. Oh. Dahil sa OFM Capuchin. Tapos yung naikwento nga, magkarugtong talaga buhay niyo ni Doc Dom. Kasi naikwento nga niya yung story of Father Ezekiel about the sick. Kaya naitanong ko na talagang mukhang matanda na yung charity clinic ninyo. At tama naman pala, turning 100 years next year. And ilang taon doon ang naging part ng buhay mo sa 100 years na yan ng charity Sa 100 clinic? years ng Charity Clinic, siguro may na kami doon, 20 years. Wow! Let us praise the Lord! So, 20 years, napakahabang panahon yan. At yung bang mga pumupunta doon talagang deboto sila? Ano ba ang qualification para maka-avail ng services dyan? Actually, it's a clinic that is open to all. May mga pumupunta nga dun sa amin, hindi taga-parokya But they come, we welcome them. Meron din pumupunta, ibang relihiyon. Hindi lang Katoliko.
I have several patients who are Muslims and we treat them. Wow. Ginagamot namin sila. Eh syempre, napupuntahan sila dahil magkano lang naman, donation lang ho ang hinihingi namin doon. So they come. Kaya dito din sa charity clinic na to, nagsimula din yung aming pagsiserve doon sa feeding program, which we name Kusina ni San Antonio. Wow, okay. So, ibig sabihin, nanganak na. From the 100 years old charity clinic, nanganak ito ng feeding program. So, lolos and lolas, abangan natin. Paano yun, no? Pagtapos siya mag-dentista, nagluluto naman kasi feeding naman. So, dapat maayos yung dentition para makakain ng maayos. Tama naman. So, abangan nun natin, ha? Marami pa tayong kwentuhan kasama ni Doc Jackie Portugal. Hello, hello, hello! Nagbabalik tayo dito sa ating programa at ang pinagkukwentuhan natin ay buhay-buhay ni St. Anthony de Padua at ang parokya na nagsiselebrate ng kanilang 120 years. At napakaganda ng kwento ni Doc Jackie Portugal na 100 years old by next year ang kanilang charity clinic. So Doc Jackie, tuloy natin ang ating kwentuhan. Sabi mo, natuwa ako sa iyo ha, hindi kayo namimili ng pasyente. Tapos donation basis lang. Napakahirap sa buhay na isang dentista na donation basis. Kasi sa ating dental materials pa lang, automatic, may metro na, di ba? But anyway, kaya nyo palang gamutin kahit na hindi taga-parokya, kahit na ibang relihiyon, kahit ano pa yung status sa buhay. At yon ay namunga. At ang pamumunga nito ay yung sinasabi mo ng feeding program. Yes po. So, there was a time, sabi ng parish priest, okay, we'll have a feeding program. Pero ang mamumuno nito ay yung St. Anthony Charity Clinic. So that time, it was Dr. Arguelles ang namuno ng feeding program ng mga bata. And so it went on until na the time naman came na kami na ang namuno doon sa feeding program. So, nakakatuwa po itong feeding program na ito. Hindi po madali mag-start ng feeding program. We started with the kids at pagkatapos po, napunta na rin kami sa mga matatanda. So one time po, yung ito nakakatuwa talaga tong kwento kong to, yung St. Anthony Church in New York, Yonkers, New York, was looking for a poor parish in the Philippines na kanilang pagbibigyan ng tulong. So they search, Google, and then nakatagpuan nila yung St. Anthony Church in Singalong na bibigyan nila ng tulong. And the St. Anthony Church in New York wrote a letter to our parish priest, Father Benny, at that time, na they are ready to help our parish to have a feeding program. At yun na, doon nag-umpisa, lalo tuloy nagkaroon kami ng funds, so we extended even to the adults. Ngayon nga, 200 na nga ho yung pinapakain namin. 50 children and 150 adults. So, naging ganun ho. So, Doc Jackie, mukhang nagtrabaho na naman, no, si St. Anthony. Yes. Kasi hindi kayo ang naghanap ng funds. Yung funds ang lumapit sa inyo. Tapos, St. Anthony ng Pilipinas at St. Anthony ng New York. O, di ba? So, New Yorker pala ang funding na unang tumulong dito sa feeding program ninyo. Yes. May pamagat din ba yung feeding program Yes, ninyo? so pinangalan namin yung aming feeding program as Kusina ni San Antonio. After that, marami na rin pong naging donors. Hindi lang po yung St. Anthony Church in New York. But ito na, nung nakita na ng mga tao na nakakatulong kami, every day we feed from Monday to Saturday. Every day we feed them free meal, lunch meal. Kahit sino na walang makain, pupunta doon. So, nung nakita ng mga tao ganito, madami na ho ang naging donor. Nagbibigay na sila ng kanilang share, nagbibigay na din sila ng food. Gusto ko mag-sponsor for that day. Marami na po ang gumagawa nun sa Doc amin. Jackie, syempre when you were starting, napakahirap, di ba? May structure na ba agad? Meron na ba kayo agad criteria? Sino yung papakainin? Na-decide nyo na ba agad na 3 times a day ang pagkain? Full meals ba yan? Paano yung setup ninyo? So, syempre, ang una po dyan ay nag-survey po sila. Naghanap sila ng mga mahihirap na bata.
So they came up with a Within list. the parish Within yan. the parish. Oo. So doon ho lang muna kami nagsimula, mga mahihirap na bata. And then afterwards na nga, may mga dumating na rin na humihingi ng pagkain ng mga matatanda. So sabi ng parish priest namin, Father Benny at that time, sige magsimula tayo ng soup kitchen. Once a week lang sabi niya. So, hanggang sa naging twice a week, hanggang sa naging everyday. Depends kasi po marami na po kasi ang nagbibigay ng donation, kaya Kinaya ginawa na na. po ng everyday. So alam niyo ba na naging inspirasyon pa ito sa ibang parokya? May mga tumatawag po sa akin, ng mga parish priest, paano niyo ba ginagawa yung feeding program ninyo? Kasi gusto rin namin magkaroon ng feeding program sa aming parokya. So I teach them how we started. We started before like 2 times a week, naging 3 times a week, naging everyday na hanggang Saturday. So everything is God's grace. Minsan wala na nga akong ginagawa, dadating. So I know that it is really God behind all of this. Minsan mo, napapagod din ho ako. Sabi ko, yoko na, titigil na ako. Siguro meron namang ibang papalit. And Kasi may charity clinic ka na, tapos may kusina ni San Antonio ka pa. tapos nag-evangelize pa rin kami. Oo, tama. Sabi ko, parang napapagod ako, ibibigay ko na muna itong feeding program sa iba. I always say that, but every time I say that ayoko na, alam niyo, biglang tawag si New York, papadala na kami ng tulong. You have to be responsible for Yes, it. and hindi lang po yan aandar ka na tulong. uli. Before they give donation, ngayon hindi lang po donation, boxes and boxes of Bayan box with the children's clothes, adult clothes, toys, books. They send it to us. At yung pinabimigay na. So I said, di ko na sasabihin to. God wants me to serve through these people. Medium lang po ako na pinadadaan sa akin. tama. So God wants me to do that. It is very clear. So hindi ko na sasabihin, ayoko na. So mahirap tanggihan, ano? Kasi yung grasya nandyan na talaga, pero kailangan lang ng dispenser, no? Parang water dispenser. That's right. So ibig yung sabihin, may kusina talaga kayo. So doon talaga niluluto ang mga pagkain. Hindi sila dumadating na prepared na. So lulutuin talaga. So it takes a lot of effort. Yes. So meron kayong mga volunteer na nagluluto talaga ng mga pagkain na yon. Opo. We have 15 volunteers na mayroon naman sila mga shift. No? Half of them, MWF, and then TTHS. So they also get to rest. So yun po, yung mga volunteers din ay mga mothers na who wants to help na to the poor din. Mga poor din po sila. Kaya kasama na rin sila sa pinapakain namin. Doc Jackie, was there ever a time na wala na kayong maluluto? Nangyari ba yan? Ito, sabi, Doktora, wala na po tayong bigas. Ha, ganun ba? Ilan na lang natitira dyan? Isa na lang to, ilang araw lang po ito. Wala na po yung nag-donate. Sabi ko, sige, magdasal tayo kay St. Anthony para hanapin niya yung donor. I tell you, the next day, may tumawag sa amin. Andi dyan na yung 3 kabang bigas, pinadala ko na sa Lalamove. Wow! Let us praise the Lord! Grabe naman si St. Diba? Anthony. Oo. So, Doc, di ba may kwento si St. Anthony about the bread? Natatandaan mo ba yan? Na ba't nagsimula na kilala si St. Anthony about the bread basket or something? Kasi si St. Anthony, he's not just a good preacher. Talagang he loves the poor by feeding them. Meron siyang pagmamahal at care sa mga mahihirap. That's why yun ang nag-inspire sa amin. I said, we should continue this feeding program. Kasi ang apostolate ni St. Anthony ay talagang pagpapakain din sa mga mahihirap. So, Doc Jackie, ang ganda, no? Yung buhay mo, nakapaloob dun sa Word of God, which is nourishment for the soul. Tapos yung pagkain, as in feeding talaga, to nourish the body. And in between that, pag sira na ang ipin, hindi makakakain, di ba? Hindi rin makakakinig ng maayos ng salita ng Diyos. So parang complete package din, no? Ang ginawa ni St. Anthony sa buhay mo, tulad din ng kinukwento mo kanina ng mga special features niya. So yung mga tao, pumupunta sa inyo, breakfast, lunch, and dinner, ganun ba yun? Lunch lang po. We serve Lunch. Pero 7 days a week yan. So, meron bang mga tao doon na hindi na sila bumalik kasi may kinakain na sila on a regular basis? Ay, meron din po.
And now, they are the ones helping. Nagdo-donate din po sila. Nakakatuwa So may mga success stories talaga tayo. That's Na right. during that time, itinatawid nyo lang sila. Pero ngayon, wow, sila na yung donor ninyo. Nakakatuwa. Dati, sila yung batang pinapakain namin. Di lumaki na sila. Ang iba sa kanila, college na. Ang iba sa kanila nagtrabaho and they are donating to us. Wow. So ito, nagkaroon ng collaboration no, na hindi nyo namamalayan. Tinrabaho ng dalawang St. Anthony. So, whether New York-based o Singalong, no? So yung spirito ni St. Anthony ay talagang umaandar. Itong 120 years ninyo, na coincide talaga, meron kayong tinatawag na spiritual twinning. Sino naman yung ka-twinning ninyo? Sino naman yung ka-collaborate ninyo? O, ito na naman, isang biyaya na naman galing kay St. Anthony. Alam nyo, nag-request lang po yung head ng Ministry of Worship namin na kung pwede sinatawag nilang spiritual twinning, kakambal na simbahan. Sumulat po sila sa Basilica ng St. Anthony in Padova sa Italy, kung pwede ang aming parokya dito sa St. Anthony Singalong ay maging kakambal na parokya nila. At we were granted this is spiritual twinning. From the Basilica of in Padova and also in the parish levels, kami naman ay kami yung twin church nila. Ngayon, ano naman ho yung benefit nun? Oo. Biro nyo, lahat ng mga indulhensya na kakamit ng mga tao sa pagbisita doon sa Basilica o pagdadasal sa Basilica sa Italy ay the same blessing or indulgence ay matatanggap nila pag bumisita sila at magdasal sila sa St. Anthony Parish. Wow, let us praise the Lord. Grabe yan So hindi mo na kailangan magbiyahe, maglustay ng salapi. Kasi malayo ang Padova di ba? So yung Basilica na yon, we receive the same indulgences. So hindi na kailangan physically be present there. Simba lang kami sa St. Anthony de Singalong po, lolos and lolas, and we will receive the same indulgences. Yes. So what a gift for the 120 years celebration of St. Anthony de Singalong. So Doc Jackie, imbitahan naman natin ng lolos and lolas natin na ang dami pala nilang pwedeng gawin, no? Hindi lang aktibidades, kung hindi, kahit na yung pagtulong, no? Ang dami palang pwede rin nilang gawin, pwede mag-volunteer, pwede mag-donate, o whatever. Anyayahin natin ang ating lolos and lolas. Okay, lolas and lolas, di ba mga senior na tayo? Do you know that we can still be useful to the church? Kaya nga, paano tayo magiging useful to the church? One thing, we have more time to pray. Kasi hindi na tayo, mga retired na kayo, di ba? So we have more time to pray, more time na magnilay sa salita ng Diyos. And you go out of your houses, join the parish community. May mga communities po na may kasama matanda, bata, magkakahalo-halo kami. Doon sa example lang po sa Neo-Catechumenal Way, different ages from 14 up to whatever age you want. But there is unity in the diversity. It's very rich. No? Pwede po kayong mag-join sa mga parish communities and be active there in the parish in whatever way you can. Pagtulong sa kolekta, pagtulong sa mga bihisan ng mga pare. I see old women there helping, and also old women and men sa community namin. Preaching. Kasi we have already, through our age, we have already earned wisdom somehow. May mga karunungan na tayong nakamit sa ating buhay. At yun naman ho ang i-share natin sa mga kabataan. Kasi hindi ho yun mali. Kasi yun ay eksperyensya natin sa Diyos. Kailangan natin ipasa yung pananampalataya sa mga kabataan. At sila ang matutulungan dahil sa mga eksperyensya natin ng mga matatanda. So kayo mga seniors dyan, you can be useful. There's a lot of life in the church. Punta kayo, labas kayo. Join parish communities. Yun po ang masasuggest ko sa inyo. Be more prayerful. Attend kayo ng mga recollection natin, retreat, etc. Minsan meron tayong mga prosesyon. Meron tayong yung mga retreats na ginaganap sa ating parokya. Attend kayo doon. It is very enriching until we reach the maturity of our faith, sapagkat hindi na rin ho natatagal, one day we will face God. At least when we face God, ready na po tayo to face God because we have loved Him with all our heart, with all our mind, and with all our soul.
So, Doc Jackie, para nakikinig ako sa katikista, no? Hindi sa isang dentista, no? At least pareho silang ta. So, sana, Doc Jackie, maanyayahan kita, pati na ang iyong mister, sa susunod nating pagsasama, next Monday po, para marinig naman namin kung ano pa ba, ano naman yung chemistry ninyong dalawa, no, na pinagtagpo ni Saint Anthony de Padua. But for now, Lolos and Lolas, sabi nga ni Doc Jackie, ang dami pa natin pwedeng gawin, no, sa panahon natin, sa oras natin, at kasama na rin dyan yung pananalangin natin para sa mga nawawalan ng pananampalataya. Even through silent prayers lang, di ba? May effect yan. Tapos may mga taong katulad nila na nakaka-evangelize kayo. So pagtutulong-tulungan talaga yan. At yung mga dating nauuhaw at nagugutom, through the help of Saint Anthony din, na-nourish sila. But more importantly is the return to faith. So Doc Jackie, can you lead us in our prayer before we end? Prayer for a return to faith. Saint Anthony, speak to the heart and lead those who want to know you to know God better, to praise God often in the celebration of the Holy Eucharist, and to offer their time and talents in the dedicated service of a welcoming, holy, faith-filled Catholic parish community. Grant them the joy, the privilege, and the power of a committed personal relationship with our Lord Jesus Christ and His body, the Church. Guide me with patience and wisdom to be a worthy example of faith to all. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, next Monday, abangan po ninyo ang mag-asawang Doc Dom and Doc Jackie. We'll see you again Monday. Bye!